Umagang-umaga nang ibagsak ko ang maleta sa sahig ng lumang bahay na bato. Ang alimuom ng dagat ay sumisingaw pa rin sa bawat kahoy na tabla sa ilalim ng bahay. Ang amoy na noon ko munang inisip na komportable, pero ngayon ay tila may banayad na kirot na kasabay ng paghinga nito. 7 taon akong nawala sa barangay kung saan ako lumaki at ang sariwang hininga ng hangin ay naggising sa akin ng mga aninong inakala kong nawala na sa akin. Parang pulso ng alaala ang bawat tunog ng kuliglig sa labas, ang tahol ng aso ng kapitbahay, si Itik, at ang malamyos na hampas ng alon sa mabatong baybayin. Malayo na ang ingay ng Maynila, ang tunog ng jeepney at jeep na walang tigil. Dito, ang katahimikan ay isang imbitasyon, isang paanyaya sa pagninilay, o marahil sa paghahanap ng hindi na dapat hanapin. Pagpasok ko sa sala, natulala ako sa altar na inaayos ni Lola nang wala ako. May lumang krus ng kahoy, ilang kandila na pinagsama-samang tinipon, bahagi ng pamanang mistulang naiiwan lang sa isang sulok ng opisina nila sa Maynila. Natanaw ko rin ang salamin sa tabi, may gasgasan na hugis kwintas, para bang may nakabangi na sa isang plorera at napatid ang kwintas sa kanilang sayaw sa hangin. Hindi ko matiyak kung kailan ito nangyari, pero sa aking dibdib ay may bahagyang kumulog na kaba. Naglakad ako palabas at tinikman ng asukal sa sinangag na inihanda ng yaya ko. Mapait pa rin, pero nakapagpaginhawa ng sikmura. Hinawakan ko ang kahoy na pintuan ng kusina. Matigas, malamig sa buhay ng daliri ko. Dito unang nagsimula ang mga kwento. Ayon kay Lola, may tinatawag silang saklot sa baryo, isang malalingap na puwersa na pumipigil sa mga naiiwang pamilya, sumisikip sa dibdib ng sino mang last na nakatira sa bahay para di makalimot sa lahi. Ito raw ang nagbigay sa mga matatanda ng dahilan para hindi umalis, o kaya'y mamatay na lamang kung kailan oras na nilang lumisan. Hindi ko ito tiniyak ng unang beses. Isang alamat lang, gaya ng mga sinabi niya tungkol sa manananggal o sa engkanto sa pulo ng amakan. Mga kwento lang ito sa gabi, pampatulog sa mga bata. Ngulit ngayon, habang hinaaplos ko ang pinto, sumagi ang tanong, paano kung ang ilan sa mga alamat ay tunay na nakataning sa bawat tabla ng bahay na ito, sa bawat galaw ng hangin sa punong niyog? Muli akong umatras at tumingin sa malapit na bintana. Sa bahagyang pagkurba ng liwanag, may aninong naglaro sa dingding. Hindi gawa ng bato ng bahay, kundi isang aninong tila may sariling paghinga. Inabot ko ang aking kwentas. Isang simpleng kahoy na krus na binigay sa akin ni Tio Renato bago ako umalis. Para raw itong pananggalang sa kulam, ngunit hindi ko alam noon kung ano talaga ang kulam, pati man ang tawas. Kalaunan, nawalan na lang ako ng interes sa mga ito, at kalaunan sa lahat. Ngunit ngayon, narito ako, parehong hindi naniniwala at tila binalisa ng hangin. Pinikit ko ang mga mata at binalot ang sarili sa hininga ng lumang sampagita na binalot sa altar, sabay paghinga ng malalim. May aswang barito. Bulong ko kahit sa sarili lang. May saklot barito.
Hindi ko inaasahan ng tunog na kasunod. Isang bahagyang huni, gaya ng huni ng kuliglig, pero may taglay na ritmo na hindi ko matukoy. Tumigil ang aso ni Aling Rosa sa tahol at nagkaroon ng panandaliang katahimikan, kalahating segundo na naghintay ng sagot. Parang may kahit anong bagay na sumisilip sa labas ng bintana, naghihintay ng makasigaw. Nagkaroon ako ng biglaang pagod, bagaman sariwa pa rin ang paligid. Pumintig ang puso ko nang narinig ko ang una, malambot na pagngingiti sa likod ko. Paglingon ko, walang tao, pero bakas ng yapag sa alabok ng sahig, idinikit na may bigat, parang dalawang paa ang dahan-dahang lumakad paakyat sa hagdan. Hindi ito dapat nandoon, wala akong ibang kasama. Lumamlam ang aking paningin sa hagdan. Tumulo sa bawat tabla ang maputlang sinag ng araw. Naaalala ko ang payo ni Lola, kung maririnig mong may yapag sa hagdan, huwag ka nang lumingon. Huwag mong hintayin na dumating. Ngunit narito na ako, nakatayo sa gitna ng sala at ang puso ko'y sabik na kumalabog. Mabilis na nilapitan ko ang hagdan, ang bawat hakbang parang umaalingaw-ngaw sa aking tenga. Mandin, parang malumanay na humihilik sa bawat lagusan ng kahoy na parang binubulong sa akin na huwag na lamang bastaw umiling. Utaltal ang isip ko, bakit hindi ako umalis? At ang kasagutan ay namamayani sa aking dibdib. Dahil saklot na ako. Hindi ko yun pinili, ngunit ako'y isinalalay na nakatali sa bawat pinanggalingan ng aking dugo. Sa bantang dulo ng hagdan may nakadikit, isang piraso ng lumang papel na puwing tuyo. Kinuha ko ito at ang simoy ng hangin ay bahagyang umihip hanggang ang papel ay bahagyang kumurimot. Nakalimbag ang tatlong salita sa tinta na pinula na, tila pinunit na ng oras. Huwag mong ikukwento. Hindi ito signature, hindi isang pangalan, kung anuman isang utos. Wala akong ibang magagawa kundi ilingon ng ulo, sumilip sa likod. At doon ko nasilayan ng puwang ng dilim na nagbabago, ang aninong parang nagtatakbuhan sa pader. Hindi pa ako nakakahinga, ngulit alam kong hindi na mauuwing muli ang aking dating kapanatagan. Gabi na nang umatras ako sa tabi ng sulok ng silid puyat. Dala ang takot na binalot ang dibdib ko mula pa kahapon. Sa aking unan, nakatahi ang huling mensahe ni Lola. Kung maririnig mo ang alulong sa dalampasigan, huwag kang lalapit. Ngunit kaninang tanghali, nagtataka ako kung saan ba nanggagaling ang patuloy na pagaspas ng hangin sa bukas na bintana. Kahit sira man ito, pinikit ko ang mga mata at pinakinggan ang ritmo ng paghinga ko. Hindi ito ang normal na tunog ng hangin. May kasabay itong paghuni na mabagal, papaloob, parang boses ng bata o hayop na natutulog at biglang gumapang sa dulo ng isip. Sa panaginip ko kagabi, nakita ko ang sarili kong naglalakad sa tabing dagat, tahimik, walang alon. Pero sa dulo ng dalampasigan, may anino akong hinahabol. Singhap ng hangin na waring may buhat ng tinig. Bumangon ako. Nanginginig ang kamay at lumapit sa bintana. Tumigil ang huni nang sumilip ako sa labas. Ang dagat, itim, malawak, ay parang nakikipagbiro. Nakaupo sa gilid, nakatingin sa bawat libong bituin. Hindi ko namalayan na natigisan ng mga daliri ko sa malamig na bakal ng rehas. May munting yapak sa bungangin.
Malalim ang uka. Ngunit sariwa, parang kakalulubog lang ng sapatos. Hindi ako nagsusuot ng sapatos simula nung umalis ako sa Maynila. At lalong hindi pwedeng may tibang tao rito. Tanghali pa kanina. Nag-iisa ang buong barangay sa pagdidilig ng palay. Ilang sandali akong nagdalawang isip bago bumaba. 2 hakbang, 3, at bigla akong pinggilan ng tunog ng aso ni Aling Rosa. Tahol na matinis, sunod-sunod, gaya ng pagsigaw ng baboy pugo sa dapit hapon. Pero wala kaming baboy pugo. Papakinggan ko na sana ang baliw na huni ng kuliglig, pero panay lang itong hungal. Umakyat ako at dumiretso sa paradahan ng tricycle, doon kung saan karaniwang nasa hapon ang pagkikita ni Tio Renato at ng tricycle driver. Pero ngayon, ang walis tambo lang ang nakasabit at tila nag-iisa, nanginginig na waring kakatok ng mangkukulam. Sa dulo'y may bakanting dingding na binabalot ng lumot at labi ng lumang plaka ng pelikula. Dilaw ang letra pero ang salita ay hindi ko kayang basahin, parang nalabu sa luha. Nakarinig ako ng boses, bagyang bulong sa Tagalog, halo ang paglunok at pag-ubo. Nakita ko ang mga latang pinagtambakan, may mga lunghanala at balat ng saging na parang ginawang altar. Sa gitna oy may maliit na balsa-balsa, anahaw na dahon na nakabalot sa isang butas na para bang hapag ng bulanga ay hinuling isdang nahulog sa dagat. Ang mga dahon ay nabahiran ng pula at may tila bakas ng kuko sa gilid. Hindi ko alam kung dugo iyon o tinta ng lumang basang dahon, ngunit pumuka sa akin ang lamig. Hindi ka dapat nakakakita. Bumulong ang tinig sa aking likod. Malapit, mababa. Natigilan ako at bumaling, ngunit wala. Parang akala mo'y may dumaan sa pagitan ng aking ulo at sinusundan ng malamig na hangin. Pumasok ako sa kusina, kumuha ng kandila at sumindi. Ninamnahan ko ang silid ng banig, lumigo, ngunit hindi nawawala sa aking isipan ang hukay sa buhangin at ang balsa-balsa ng dahon. Habang nakahiga, muling sumalubong sa akin ang panaginip. Sina Lola at Lola ni Lola nakaluhod sa gilid ng dagat, nagbubulay-bulay ng dasal. Huwag mong kalilimutan, ani nila, ang saklot ay gutom, gutom sa alaala. Tinuro nila ang bintana. Ang lamig na huni ng kuliglig ay napalitan ng pagtahol at alulong, sabay banat ng kulog at pumailan lang na pula ang alon. Ngunit nang lumapit ako, napalitan ang dagat ng isang itim na bibig na malaki ang ngipin na kahangyang lumunok sa buwan. Nagising ako ng mabilis, pawis ang noo. Nayakap ko ang kwentas ni Tio Renato. Malambot na kahoy, ngulit malamig. Hindi ito normal. Ang kahoy ay hindi dapat giniginaw. Nagduda akong may dahan-dahang panginginig sa buong bahay. Ang bawat tabla ng sahig, bawat dingding ay parang humihingal. Tiningnan ko ang relo. 8:00 ng gabi. Dati, maghapon ako'y tinatapos ang paglalaba at pagdidilig. 8:00, nakapikit na ako sa kama. Ngunit ngayong umuugong ang lamig, parang nagtatanong sa akin, ano-ano ang mga alaala mong itinaboy? At anong kasalanang ang nakatago sa dibdib mo upang pati ang hangin ay magalit? Hindi ko sinang-ayunan ng sarili kong paghihimatay, kaya tumayo ako at naglakad palabas ng bahay. Balak kong kunin ang dakong banderetas, mga banderang nakatali sa poste sa gitna ng barangay. Dati, tuwing pistang bayan, nagsasayaw ang hangin at sumasayaw din kami kasama nito. Ngunit ngayon, taning hungal at alulong lang ang kasabay. Paglapit ko sa poste, naramdaman ko ang malamig na kamay na dumapo sa balikat ko. Paglingon ko, wala. Ngunit ang mga banderetas ay bahagyang kumurbada, parang may dumaan na higanting biro.
Muli kong naalala ang tanong, paano kung hindi lang alamat ang nabuhay at kung sino man ang nasa likod ng bintana, nagmamasid, naghihintay na buksan ko ang bibig ko at ilabas ang mga hindi dapat banggitin? Naglakad akong pauwi ng panayang pasumbingay, pero sa bandang likod ng ulo ko, umaalulong pa rin ang tinig. Hindi ka dapat nakakita. Kinabukasan, ang buong barangay ay nagbabadya sa init. Habang naglalakad ako sa makipot na daan patungo sa altar ng lumang plaza, napansin ko ang mga matang sumisilip sa likod ng kurtina. Mga matang tila nakahanda ng sumigaw. Si Aling Teresa ang unang tumawag sa akin. May dalang supot ng pulang babadya sa dugo. Sabi niya ay nakita raw niya ito sa tabi ng altar kinagabi. Buhangin na may bakas ng kamay. Nakakakilabot, bulong niya. Inilahad din niya ang tinik niyang daliri. Hindi ko sinabi na ako rin ang nakakita ng pamumuo ng dugo o tinta sa dahon. Baka akalaing baliw. Ngunit nang tangkain kong ihiwalay ang sarili ko sa mga tsismis, may kumatok sa aking balikat. Si June ang nakatayo roon, ang tsupen ng tricycle na minsang nagkwento sa akin tungkol sa pagtatakda ng iyak ng multo sa kahoy ng poste. "Narinig mo na ba?" tanong niya, binabakas ang galak sa mga mata. "Sabi ni Kapitan, may kumalampag daw sa ilalim ng altar, parang bato na kumikiskis sa diwa ng lupa." Umiikot ang isip ko. Mula noong gabing iyon sa hagdan, lahat ng dati tahimik, mga aso, kuliglig, hangin, ay naghihintay sa isang pag-ibig na hindi ko pa iniiwan. Ang bulong ng saklot ay nagsisimula ng humalo sa bawat huni. Ang engkanto ng sumilip sa gilid ng aking pangarap. Umakyat kami ni John sa altar. Sa itaas ng payak na bato'y may ukit na mukhang araw at buwan, at sa gitna, maliit na tangway na tila bibig. Dahan-dahan niyang hinipo ang bato, at may lumitaw na butas kasing laki ng kamao ko. Bumigat ang dibdib ko. Doon daw pumapasok, ni John, ang hindi natapos na dasal ni Lola, ang sigaw ng boses na hindi pinakinggan. May batikos sa bibig ko, isang salita na matagal nang sinupil. Saklot. Nang banggitin ko iyon ng malakas, tila umigting ang hangin at pumikit si John. Nagulat ako nang marinig niya rin ang isang bulong, isang napakalabong sigaw na hindi malinaw kung ito ay iyak ng tao o alulong ng hayop. Tumigok ang puso ko. At ang tingin ko ay nahadlangan ng isang anino sa likod ni June. Isang anino na may pakpak, hindi ng ibon, kundi ng nilalang na patag ang likod at mahahaba ang kuko. Bago pa man ko mapagtanto, nakalapit ito ng dahan-dahan at ang tahol ng aso ay nag-imbita ng panibagong katahimikan. Isang katahimikan na sumisipol sa butas ng bato. Nagtakbuhan kami ni June palabas, ngunit ang daan pabalik ay tila umiikot sa sarili. Ang bawat sulok ay nagbago, mga pader ay nagkurba at ang sikretong altar sa ilalim ay tila isang bunganga na naghihiyaw. Lungsod man ang likod tanaw, ngunit dito ko lang naramdaman ang bigat ng alamat. Hindi ito basta kwento, ito raw ay orasyon, isang sumpa na unti-unting nagsisimulang mabuhay sa pagitan ng boses ng hangin at ng buhangin na may dalang tinta. Sinubukan kong bumangon ng maaga upang maghanda ng pangtawas. Hindi para sa kulam, kundi para sa sarili kong takot. Sa kusina,
Nakabukas ang bintana at ang sinag ng araw ay sumilip na tila may bahagyang pag-aatubili. Ngunit sa sandaling tumingin ako sa palanggana ng tubig, nakita kong naglalaro sa ibabaw nito ang isang anino. Hindi tao, hindi hayop. Parang isang babaeng kumikilos ng paikot. May mapuputlang pakpak na nakahiwas sa liwanag. Nawala ang tibok ng puso ko nang bigla itong nawala at napansin kong nanginginig ang katabing lababo. Wala namang hangin, pero ang mga kortina ay bahagyang sumayaw. Natahikim ako nang marinig ko ang mahinang hagikhik sa likod ko, gaya ng batang naglalaro sa tago-tago. Lumingon ako. Wala, maliban sa kutsarang nakabitin sa dingding, kumikindat sa dilaw na tiles. Para bang nagbibiro, sasabihin sa akin kung hindi ako titigil. Paglabas ko sa bakuran para maghanap ng tanglad, napansin ko ang mga dahon. May mga marka ng kuko o tila sinuyod ng kuko ng isang nilalang. Hindi lang ito karaniwang mga gasgas, tila ang ikaapat na daliri ng isang malaking kamay ang dumaan. Pumikit ako at inalayan ang puno, ngunit nang buksan ko, may nakadikit na piraso ng tela, sari-sari store na plastikan na may bahid na pulang tuldok sa gitna. Habang dala ko iyon pabalik sa bahay, napansin kong walang anuman ang mga kapitbahay. Hindi narinig ang bati ng mga batang naglalaro. Ang compound ay tila natahimik ng labis. Sa ilalim ng poste, ang garapon na may fouling na bunga ng pabango ni Aling Nila ay nagtaglay ng usok na pumailan lang ng nakabuo ng hugis krus. Nabigla akong malamang nag-aalay iyon ng sarili sa hangin. Napakiramdam ko'y may kumakain dito nang hindi nakikita. Sa paglabas ko, may dumaan na malaking alulong, tahol na may taglay na pagluha. Tumakbo ako pabalik sa loob na dala ang tanglad, ang tela at ang pagkabigla na tila kumakain sa aking ugat. Bawat hakbang ay parang humihinto at ang liwanag ng araw ay nagiging maputla, mistulang nagtatago rin. Pagkapasok ko sa silid, bumaba ang kisame ng bahagya. May anino sa gilid nito na parang nakayuko. Bumulong ito, hindi mo kami hahanapin sa dilim, kundi sa liwanag. Sa aking dibdib ay may nagdalaab na tanong, paano kung ang pinakamadilim na nilalang ay hindi kailangan ng gabi para pumasok? Hindi ko akalain na ang munting karatulan ni Mama sa silid ko ay may lihim. Nakalimbag doon ng unang saknong ng isang lalabay na lagi niyang dinidurog sa mga labi tuwing gabi. Himig ng saklot, tawag niya noon, baka makatulong lumayo ang engkanto. Hindi ko ito naalala hanggang kaninang gabi. Sa panaginip, narinig ko ang boses ni Mama, mulit hindi maamo. Malakas, paulit-ulit na inuulit ang 5 salita. Huwag mong kalilimutan kami. Gising ako na nanginginig. Ang unan ko'y nababasa ng pawis. Nang bumangon, nakita ko ang katahang tinaguriang musika sa pader. 3 lukab, tila notasyon, nakaukit sa dingding gamit ang kuko ng isang matigas na kamay. Dati, musika ito para sa pagpanatag ng sanggol. Ngayon, nagmistulang orasyon na nagtatawag sa anino. Paglabas ko sa kusina, may nakita akong maliit na duyan sa sulok. Duyan na anak ko noon ay ginamit para sa maliliit na manika.
Ngulit ngayon, nakabundol ito sa sahig at ang mga manika ay nakahandusay, mukhang biniburan ng dugo o tinta, hindi ko matukoy. Sa bawat patak ng kandila, ang mga manikay parang nagagalaw, bahagyang umuupo, sabay bulong ng tahimik na tuk, tuk, gaya ng laro ng bata. Biglang kumulog ang hangin at narinig ko ang pagtaas-baba ng hagdan, sabay ang paghuni ng kuliglig, tila lumong alaala. Napatitig ako sa salamin, ang sarili kong mukha, malabong nauukit ng takot, may anino sa likod. Pagliko ko, nakita ko ang lumang duyan, may anino ng sanggol na kumakawag, walang mata, nag-eengkanto ng kaluluwa ko. Tumayo ako ng pabalikwas, nang walang pabisayay bumulong ang duyan. Ang sanggol ay di maliligtas at ikaw ang susunod. Tila muntik akong kalabitin ng lamig. Sa aking dibdib, pumintig ang isang sigaw. Nasaan ang alaala ng pag-uuwi ko? At bakit ngayon ang inaakala kong takot sa alamat ang sumisiksik sa puso ko? Kinagabihan, dinala ko ang muting altar sa ilalim ng hagdan. Ang mesa't kandilang animoy nag-aabang ng dugo o tinta. Sinubukan kong balikatin ang lalabay ni Mama, sinabay sa tawas na pinagpalitan ng asin at pulbos. Tinahak ko ang mga inalay na dahon ng tanglad, hinihimas sa pulso ko. Huwag mong tuparin. Paulit-ulit na bumulong sa isip ko, ngunit ang tinig na iyon ay umaalingaw-ngaw sa bawat sahig ng bahay. Muli kong binalikan ang bunganga ng bato sa plaza, ang whispering altar. Nilukuban ko ang kandila at inalay ko ang hangin. Saklot, ilabas mo ang nakatago. Nang matanglaw ko ang puwas ng saklot, isang malapinggan na anino, nagsimulang kumulog ang dugo sa aking palad, mulit ito'y malamig at parang tinta. Naalala ko ang orasyon na kinalimutan ko noon. Alulong ng lupa, sagot sa iyak ng dagat. Isang sigaw ang sumirit mula sa kailaliman ng lalamunan ko, na para bang hindi ako ang kumakanta, kundi ang isang bagay na bumubulong sa dilim. Hindi ko na malayang nang dahan-dahang numayaw ang mga anino sa aking balat, parang pakpak ng engkanto na sinisikatan ng banayad na ilaw. Ang mga kuko ko bigla ang humaba at lumihis, at ang aking matay na puno ng gabing walang bituin. Lumuha ako ng luha na parang pinatuking ng putik. Ang mga aray ko'y nagmistulang saklot na hinihigpitan ang wasak na kaluluwa. Nang magwakas ang dasal, sumiko ako sa sahig. Hindi ako ang nakahiga. Isang hubog na anino, nakungkung, ang nakapikit sa aking lugar. Nang tumayo ako, ang boses ko'y naging malalim, puno ng huni at gingha. Tumingala ako sa salamin, hindi ako ang sumalamin roon, kundi isang nilalang na namumulaklak sa aking mga bisig. Pagkatapos ng ritual, para akong gising sa isang mundong kahawig ng panaginip. Bawat hakbang sa bakuran ay nag-iiwan ng butas sa putik, at ang mga tala ng kuliglig ay bumilis, parang takbuhan ng mga pulubi. Umikot ako sa paligid ng bahay, nang maramdaman kong may kumakapa sa aking bukong-bukong. Punit-punit na ugat ng damo ang nagmumula sa lupa, bumabalot sa aking paa. Pilit kong inaalis, pero habang hinihila ko, parang may buhay ang mga hibla. Naglalaway, tila nakikipag-usap sa akin ng walang salita. Umaamit ang mga kuko ko sa gilid ng hagdaan, at sa bawat hagdan na tinapak ko, maririnig ko ang malabong huni. Hindi ka nakalalabas. Hindi ka makalilinis. Umasa akong mawawala ang mga ugat paglabas ko sa bakuran. Ngulit sa gilid ng daan patungo sa dagat,
nakita ko ang mga yapak ng paa ko sa buhangin. Hindi ko iyon inilabot, ngunit gaya ng nireplay ng lupa. Sa bawat yapak, isang pulang tuldok ang tumubo, parang sugat na sumisimbol sa lupa. Pumikit ako at sinubukang umibid sa dagat. Ang tubig ay nanlamig kahit tanhali. Lumubog ako hanggang baywang, sabay ang ritmo ng puso ko. Ngunit nang itingala ko ang ulo, ang dagat ay nagmistulang salamin ng aking pagkatao. Hindi ko nakita ang mukha ko kundi ang isang anino na may pakpak. Matulis sa mga kuko at ang bibig nitong nakabuka ay naghihintay ng luha ko. Lumayo ako at nagsimulang tumakbo. Ngulit ang dagat ay nagbunsod ng alon. Hindi alon ng tubig, kundi alon ng anino na ginagaya ng hugis ng katawan ko. Nang matapos akong magulantang, nandun na ulit ako sa harap ng bahay na bato. Nanginginig, ang buong katawan ko ay tinatakpan ng putik. Ngulit higit pa roon, parang ang lupa mismo ang may tinig. Ikaw ay aking na. Sinipa ko ang putik na naayay, nagdikit palalo. Napailing ako ng may biglang huni ng engkanto. May mga tibok ng puso na sabayan-sabay na parang tunog ng libong damo. Tumayo ako sa hagdanan. Lumapit ang pinto at hindi ko alam kung papasok pa ako o tatakbo na lang pakalayo. Pumintig ang mga punong niyog na kumakatok sa bubong at ang langit na dati ay payapa ay kumurap sa isang tuldok ng itim na ulap. Dumilim ang himpapawid ng maghapon at sa bawat salpok ng hangin sa napakalaking punong niyog, ramdam ko ang patuloy na paghalik ng anino sa aking balat. Hindi ko na matukoy kung saan nagtatapos ang lupa at nagsisimula ang aking katawan. Bawat hakbang ko patungo sa lumang silong ng bahay ay may kasama ng banayad ba pag-uga sa mga haligi, tila pinapakita ng saklot na ito na hindi niya ako bibitawan. Sa ilalim ng silong, nakita ko ang nakatambak na mga gamit ni Mama. Isang lumang yaso ng paa ng bagong silang, bote ng tapal at piraso ng tela na ginamit sa unang bati sa mundo. Binuhat ko ang mga ito, isa-isa at dinagdikit sa aking dibdib. Naiisip ko na baka doon nakatago ang susi sa paglaya. Ngunit nang hawakan ko ang tela, bumuga ito ng malabong tupok ng dugo o tinta. Hindi ko na alintana kung ano ng totoo. Biglang lumutang sa likod ng aking kamalayan ang mga tinig ni na Lola at Mama, umaawit ng lalabay na hindi ko na mawari kung gaano katagal ko nang hindi narinig. Pagmulat ko, nasa tabi ko na ang maliit na altar. Kandilay nagbabaga ng parang buhay. Sa ibabaw nito, nakapirming tila nakaukit sa bato ang salitang, "Akin." Ang tinig ng saklot, mas malinaw na ngayon, ay nagbabalat ng balat ko. Ikaw ay akin na. Pag-uulit nito. Napahawak ako sa aking dibdib. Ramdam ko ang pitik ng bato sa ilalim ng buto ko. Ang puwersang ng lupa na naggagapos sa aking laman. Sinubukan kong umalis, ngunit ang pintuan ng silong ay nagmistulang dumikit at tumigil. Wala nang ibang daan pabalik sa ilaw at wala nang ibang kalsada palabas ng anino ng bahay. Ang saklot, hindi lang makapangyarihan sa lupa, pati sa hangin, ay naglaho ang anumang nadama kong pag-asa. Ang pagtangis ng hangin sa gabi umabot sa isang titik na hindi ko na mawari kung tunog ba ito ng aso, alulong ba ng hayop, o yapak ng sarili kong isip. Hindi ko na matukoy ang anyo ng bahay. Ang pader ay lumulubog at bumabaluktot. Ang kisame tila malapit nang bumagsak sa aking ulo. Sa bawat sulok, may nakatambay na anino na kumikiliti sa aking utak. Binubulong ang 5 salitang iyon.
Ikaw ay akin. Akin! Nang kumilos ako upang tumakbo, nagwala ang balanse ng mundo. Ang hagdan patungo sa suling ay hindi na paakyat kundi patungong ilalim ng lupa. Ang dingding ay dumako sa buhangin at ang poste sa labas ay naging kahoy ng libingan. Nagsanib ang realidad sa pantasiya, parang bangungot na nakadikit sa bawat hibla ng buhok ko. Sa unahan, nakita ko si Mama, o isang anyong naglaho at muling bumalik na walang mata. Hawak niya ang lalibay na tila nakasulat sa aking balat, ang orasyon ni Lola na kumikislap sa dugo ko. Panghihinyangan mo kami kapag nag-iisa ka, ani niya. At nagsilabasan ang kanyang mukha mula sa dingding, paghihigop sa aking paghinga at alaala. Nahimatay ako nang biglang lumindol ang lupa, ngunit hindi ito lindol. Ako'y napahagulgol sa sakit ng pagkawalay ng sarili. Nang magmulat ulit, wala na yung anino sa salamin. Wala rin ang sarili kong mukha. Sa halip, ang tanaw ko ay isang butas na ang tanging tanong ay kumukutitap sa dilim. Bakit ko kailangang maalalahanin ang lahat? Nang magliwanag sa bukang liwayway, nakaramdam ako ng kakaibang katahimikan. Hindi yung tahimik na palatandaan ng pag-asa, kundi ang katahimikang may timbang ng libong huni sa bawat hibla ng hangin. Bumangon ako mula sa alabok ng silong na parabang bahagi na ako ng lupa, pinaghalong putik at abo ng nakaraan. Nang itanaw ko ang sarili sa basag na salamin, may napansin akong bagong marka. 3 sigaw na bakas ng kuko sa gilid ng rehas ng bintana. At sa bawat panganib ng hibla, may pinunit na kaluluwa. Tumahimik ako sa sandaling iyon. Dumiretso ako sa baitang patungo sa plaza. Doon, nakita ko ang altar. Ngulit hindi na bato, kundi isang organikong pugad ng ugat at uod, umiikot sa sariling sentro. Nasa ibabaw nito ang aking kwintas ni Tio Renato at ang tela ni Mama. Magkadikit, tila pinagtagpo ng orasyon at paniniwala. Ipinaabot ko ang kamay upang kumpirmahin kung anong tunay. Ngulit bago pa man ito maabot, isang anino ang bumuskal mula sa ilalim ng plaza at hinatak ang mga gamit palabas ng aking kamay. Ang boses ng saklot ang kumapit sa aking isipan. Ito ay akin. Pilit kong pinilit bumunot ng malalim na hininga, pero ang hangin ay panlalabo at mabigat, halos hindi makahinga. Sa punong niyog na nakapaligid, may munting sugat na unti-unting lumilitaw. Barya-baryang bitak na naglalantad ng isang pusong bato sa ilalim ng malambot na balat ng lupa. Dahan-dahan akong lumalapit at narinig ko ang malabong bulong ng mga ninuno. Balikan mo kami, yakapin mo kaming muli. Hindi ko alam kung ito'y tawag para magbigay laya o isang paanyaya ng hiwalayan sa sarili. Sa huling hakbang, inilapag ko ang palad ko sa pugad ng ugat. Ramdam ko ang maliliit na pag-urong ng sistema, parang puso ng lupa na kumilos bilang isa. Isang matinding kibot ang tumagos sa dibdib ko. Hindi sakit ng katawan, kundi ng alaala na ngayon lamang nabuhay. Subalit sa sandaling iyon, may namulat sa aking isipan. Hindi ako biktima, kundi tagapagmana.
at ang lupang ito at ang mga alituntunin nito ay magpapatuloy kahit hindi ko na ito taglayin. Mabilis akong umatras at sa likod ko, ang pugad ay nagbalik-anyo sa altar. Matatag, tahimik at walang said. Hindi ko hinugod ang mga gamit. Iniwan ko silang nakasabit sa pagitan ng mundo ng tao at ng alamat. Papalayo ako mula sa plaza. Bawat hakbang ay mabigat ngunit tiyak. Alam kong hindi ako tuluyang malaya dahil saklot na ako. Ngunit pinili kong bitbitin ang alaala bilang paalala, hindi bilang gapos. Sa pagbalik sa bahay bato, nagdalang hinga ako ng malalim. Sa loob, wala nang anino sa hagdan, wala nang bulong sa kisame. Ngunit sa bawat tibok ng puso ko, alam kong dala ko pa rin ang huni ng lupa at ang tinig ng mga ninuno. Hindi man ako kinumpleto ng alamat, hindi rin ako tuluyang nabura. Sa halip, naging tulay ako, isang nag-iisang saksi sa buhay ng saklot na ngayoy nakatali hindi lang sa lupa, kundi sa aking sarili.